Kinakwestiyon ng ilang mambabatas ang legalidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na nilagda ng Pilipinas at Amerika bago pa dumating si US President Barack Obama kahapon. Kaunay niya, kasama natin si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, isa sa mga tutupo sa kasunduan. Morning, Kong. Good morning po. Okay, unahin lang natin yung sa EDCA na ito. Framework agreement pa lang daw po ito, kaya walang maibigay na detalye. Pero bukod sa pagpapalakas ng panlabas nating sandatahan, kasama rin yung experience nila kasi sa Yolanda, yung disaster preparedness at yung tulong na mabilis. Andun agad ang sundalong Amerikano sa mga lugar na hindi mapuntahan natin dahil wala naman tayong helicopter, wala tayong... So, yun ang laging pinangangalandakan kong. Yung ba nakikita nyo, mas more on sa disaster kesa dun sa... Well, tingin naman namin ginagamit lahat ng dahilan para ma-justify Kahit wala itong kasunduang ito, kung gustong tumulong ng US o gustong tumulong ng England o ng Japan sa disaster relief natin o emergency situations, they can always do it Bakit kailangan mo i-impose sa Pilipinas na magkaroon ka ng base dito para tumulong ka lang sa Yolanda? Kaya tingin ko, sinisweeten lang nila ito Pero ang purpose talaga nito is the Americans have long mentioned and declared na magpipivot na sila sa Asia about 2 to 3 years ago, bago pa itong China. Pero, kasi tingin nila dapat mabalik na ang pwersa nila. Nababanggit po na pinaliwanag mismo ng Pangulo ng Amerika na walang base militar. Pero may binabanggit sa kasunduan na military facilities. Yes. Actually, magbabase sila sa mga military camps katulad ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Or narinig ko pati Subic, which is not a military camp, Yes. Igan. Una, kinokontest nila na hindi base ito. Ang tanong namin, pwede niyo bang pasukin yon na walang pahintulot ng Amerika? Pwede niyo bang pasukin yung facilities nila, yung intelligence center nila na wala silang pahintulot? Pag ang sagot diyan hindi, base nila yon. Kasi kung base natin yon, we can go in anytime, di ba? Pangalawa, pag-aari natin. Yes, pag-aari natin yun Bakit ka kailangan magpaalam sa bisita mo? Di ba? Pangalawa, under the Constitution kasi, in the end, it doesn't really matter kung base siya o hindi. The Constitution is very clear. Sabi ng Constitution, after the expiry of the RPUS Bases Military Agreement, no foreign troops, facilities, or bases shall be allowed entry into the Philippines without a treaty. Kaya Dapat tratado. Dapat treaty kasi para makilatis ng Senado and if necessary, sabi ng Constitution, idaan sa plebisito sa mamamayan. Kasi siyempre, lupa nila yung isusugal mo dyan Dito nga nagtataka ako, Congressman, kasi wala akong makitang figure, na pinag-uusapan dito. Siyempre, kung gagamit ka ng pasilidad, hindi ito libre. Dapat may pag-usapan tayo na ito ba'y mangungupahan ka ba? Dahil... Kasi parang tulong lang ang sinasabi nila Tulungan tayo na magka-training, di ba? Pag ganyan. Well, actually, they don't need to base here para i-training. Kung may balikatan. Alam mo, ginagamit lang nila lahat ng mga dahilan na ito So, in fact, pati yung tulong na sinasabi nila hindi klaro. Okay. Even yung sa China, ang commitment nila against China, hindi kung ang klaro pumirma kahapon. po Defense Secretary natin at Correct, yung hindi naman Defense Secretary lang, kundi ambassador lang ng Amerika. May ituturing ba itong tratado na kailangan... Hindi. Definitely, it's not a treaty. Kaya Kasi nga, ang treaty under our Constitution should be Government to government. concurred in by the Senate even. In effect, Congressman, sinasabi nyo, parang lugi ang Pilipinas dito sa ganitong kasunduan kasi wala naman talaga tayong... kasi ang sinasabi, parang okay sana ito dahil nabubuli tayo ng China, nandiyan ang presensya ng US, pero ano ang take niya? Are you going to... Lugi talaga kasi binubuli tayo ng China. Tingin naman namin sa bayan muna itong claim ng China na 9-9, wala itong katuturan Pero hindi naman ibig sabihin na binubuli tayo ng China, papasukin natin ang Amerika. Alam niyo po, ang Amerika pag tumulong, pidaw ka. Sabi nila sa Iraq dati, tutulong kami sa inyo, lulusob kami dyan, tatanggalin lang namin si Saddam Hussein. Matagal na namatay si Saddam Hussein, hindi pa sila umalis sa Iraq. Kasi ang purpose naman nila, hindi para tumulong, para sa langis ng Iraq. Korte Suprema na ang punta nyo? Well, Korte Suprema ang aming idudulungan. Isang punto na lang. Kayo ba, ito, question ng publiko, kayo ba nagrarally laban sa China sa kanilang aggression dito sa West Philippine Sea? Kasi kung wala sila dyan, walang kasunduan.
Yes, Arnold, nagrarally kami, nagsi-statement kami laban sa China. At hindi ibig sabihin na anti-American intervention ka, pro-China ka na. Gusto ko lang ma-share. Isang kaibigan ko sabi niya, anong ginawa niyo nung nagkinuha ng China ang Scarborough Shoal ng 2012? Sabi namin, nagrally kami sa embassy. Sabi ko, isa kaibigan ko, ikaw. Sabi niya, nagsulat ako sa Facebook. Sabi ko, kailangan din yon. Yung Facebook, yung rally, okay rin yon. Tulong din yon laban sa China. Ang hingi lang namin, huwag niyo kaming singilin na kami nagrally na, ikaw nag-Facebook, kami pang sinisingil mo. No? So malinaw naman na kami anti-Chinese incursions at pag-agaw sa teritoryo natin. Maraming salamat. Bayan muna, Party List Representative Nery Colmenares.